Ako po ay galing sa Amerika at nakita ko pagkadami-daming pagkain. At pati sa mga handaan, kauntihan lang tao, 20. Ang ihahanda nila, 50. Sabi ko, bakit yung ganyan ang handaan dito? Alam mo, Father, kasama yung tubo. Pagka kayo naghanda rito, may balot. Yung mga bisita namin nagbabalot. Ibig mo kung gagawin dyan sa Pilipinas, aba ay palagay ko yung maghahanda ay talagang mauubusan. Pati maisan lana, pati piano. At talagang mauubusan na sapagkat pag nag-imbita ka rito sa atin, buong barangay ang dadating. Kaya yun po ang pagpunta ko sa Amerika, nakita ko po ang dami-dami rin pagkain tinatapon nila. Mga napapanis na pagkain. Pero lately po nung pumunta ako sa Amerika ngayon, I could sense a different kind of hunger and thirst. Marami po sa kanila doon nawawala na ng trabaho. Marami sa kanila po doon nawawala ng bahay. Houses are being foreclosed. Pero I sense a different kind of hunger. They're longing for God. They hunger for the Word of God. They hunger for the Eucharist. They hunger for prayer meetings. Kaya makikita po niyo ang pumupuno ng mga simbahan doon, mga Pilipino na nakakakita ng tunay na kagutuman. Mga kaibigan, you may have lost jobs. You may have lost livelihood. But brothers and sisters, nagdagdagan ka. Dinagdagan ka ng Panginoon ng pananampalataya. Dinagdagan ka ng Panginoon ng kabukasan sa kanyang kalooban. The more you become closer to your family, the more you become closer to your God, in the events of emptiness, in the events of nothingness, sa panahon ng krisis, sa panahon ng pagkagutom, isa lang ang masasabi natin, only God can fill up the gaping emptiness that we are experiencing. Amen? Ito po ang katotohanan. Sabi po, ang tao has this insatiable desire. Hindi na uubos. You will always try for more. Gusto natin laging bago. Gusto natin ay laging moda. Gusto natin ay laging meron tayo. Pero nung ginawa ng Panginoon, tinanggalan niya ang Amerika, tinanggalan niya ang buong mundo ng material na bagay para maalaala nila ang kahalagahan ng tinapay ng buhay, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Tama po yung sinasabi ng isang spiritual writer, when a country is materially boom, it will be spiritually doomed. When a country is materially doomed, it will be spiritually boom. Kaya ako'y naniniwala, ang Pilipinas will be spiritually boom and boom and boom in the near future sapagkat patuloy tayo na hinuhulma, dinadalisay ng Panginoon. Salamat, Brother Ryan. Makakapasok ka sa langit kasama ang iyong sapatos. Ayan. So, sa ating pong pagninilay, ito po conclusion natin. Only God can fill up the emptiness that we have in our heart. Tama po si San Agustin, ang kanyang sinabi, my heart and soul is restless until it rests in the Lord. Nakakita na po ba kayo ng hugis ng puso? Alam po ba yung hugis ng puso? For demonstration purposes, sino po gusto mag-volunteer para biyakin ng puso? Meron po bang mag-volunteer dito sa mga bata? Ayaw, sumimangot lang. Pero ang hugis ng puso, hindi po talaga buong perfect shape of the heart. Merong parang kulang. Kung bubuksan natin po itong puso natin, merong kulang eh. Bakit ginawa ng Diyos yun? Yung kalahati ay nasa Kanya, yung kalahati ay nasa atin. Upang sa ganon, ma-realize natin, hindi tayo magiging maligaya kapag yung puso natin at puso ni Jesus ay hindi magkadikit. Our heart and soul will be restless until it rests in Jesus. Amen? Kaya perahin mo naman lahat ng pera mo, kunin mo na ang lahat ng material na bagay, kunin mo na ang lahat ng kapangyarihan, kunin mo na ang lahat ng kaluwalhatian, hindi ka pa rin maging maligaya sa buhay mo kung wala ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen? Only God can do that. Only Christ can do that. Sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng lipos na kaligayahan na hindi kayang bigay ng pera, kapangyarihan,
at material na bagay. Amen? So, pangatlo po ang pangako ng Panginoon, ang sinumang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, magkakameron ng buhay na walang hanggan. Sino po sa inyong gustong humaba ang buhay? Taas ang kamay. Mga 150 taon. 200 taon. Sino po ang gustong mabuhay ng 200 taon? Sabi ng isa, huwag naman po. Ay, sumbin na kami niyan. Uugod-ugod na kami. Pero, the Lord is not just promising a longer life. The Lord is promising a life that is of God. Hindi lang mahabang buhay dito sa mundo, kung hindi buhay ng Diyos. And what is the life of God? The life of peace, the life of joy, the life of harmony, that life that is in communion with God and with one another. Tayo po ay may tatlong kinatatakutan. Ayaw nating tumanda. Di po ba? Kaya binabago natin ang kulay ng buhok. Yung dating bato-bato sa langit. Ang gaganda ng mga buhok nila. O, tinan mo, yan, tatlong Maria. Nakita ninyo ang kulay. Nakakabatang tingnan, di po ba? Parang kayo ay 25 lang, ano? Yan po, ayaw nating tumanda. Ayaw rin nating tumaba. At ayaw rin po nating mamatay, siyempre. Gusto natin humaba ang buhay. Amen? Kung kaya madidiscover natin ngayon ang magpapahaba ng buhay. Yung magpapalago ng buhok, yung magpapalakas ng tuhod, yung magbibigay ng kakisigan, mawawala mga burukuto, mawawala mga peleges, at hindi mo na kinakailangan ng chinchansu, ang Lina at Lysol. Hindi mo na kailangan ilagay sa mukha mo. At na-discover po yung formulang yon. Palagay ko lahat kayo ay bibili. Kahit salary deduction, kahit uutangin. Pero ito po ang magandang balita. Na-discover na po. Ang formulang yon, ang tinapay na yon, ang gamot na yon, Dr. Yap, na-discover na yon. Walang iba kundi ang banal na Eucharistia. If you continue to nourish your life with the Word, with the body of the Lord, tayo po, gaganda ang buhay natin. You become forgiving. You become loving. You become peaceful. You become understanding. And you lead a life that is a very meaningful life because your life is centered on Jesus. Mga kaibigan, binigyan na ako ng hudyat. Last 2 minutes. Last 2 minutes. As I end my homily, muli po, alalahanin nating hanap ng mga disipulo at ng mga tawang Panginoon. Tayo rin po, hanapin din natin. Katulad ni Daniel Padilla, hanapin mo ang Panginoon. At pag nahanap mo ang Panginoon, makakaramdam ka ng kaligayahan, kapayapaan. Even your sorrow will be turned into joy. Even your problems will become your blessing. Even your Good Friday will become your Easter Sunday because you have found your peace in God. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw because Jesus will be the bread of life that will lead you to eternal life. Amen?